nung tumawag ako sa kanya, sinabi niya sa akin nakita niya si Rafi sa TV. Sabi ko sa nanay ko, aba, buhay pa lang, walang niya. Sabi ko sa nanay ko, yan sinabi ko sa kanya. Sabi ko, kailan niyo nakita? Sabi ko sa nanay ko, siya yung ano ba yun? Parang wanted sa, hindi, nasa Wanted China sa for siya radyo. noon eh. Wanted sa radyo. Parang hindi yun. Sa Channel 4 siya. So anyway, isa sa programang yun na parang sa US pareho yung title nun. So anyway, sinabi ko sa anak ko, dahil tatay niya yun, may karapatan siyang malaman, di ba? So sabi ko, anak, sabi ni Lola, nakita niya ang tatay mo sa TV. Buhay pala siya. So at that time, kami ng anak ko, bago pa kami sa US, talagang nahihirapan kami, teenager na yung bata. Mahirap may trabaho ka tapos yung anak mo parang talaga nawawala na yung panahon mo sa anak mo pagtrabaho dahil ako gusto ko magtrabaho para makaipon ng pera, tumutulong dito. So alam mo naman yung mga pamilya importante sa atin. So anyway, ang hiningi ng anak ko ay makilala ang kanyang ama. So sinabi ko kay Jo, wala siyang problema doon. Encourage na na gawin namin yon para siguro bumait or magano ang anak namin yung maging hindi na siya magiging ganon siya sa yung parang mahirap siyang kausapin ganon or as a teenager. Iba yung ng mga parang bata may sa kulang US. sa buhay niya, parang ganon. Yung parang ganon, exactly. So dinala ko sa Pilipinas. Hindi pa kami komportable yung buhay namin noon. Pareho kami nagtatrabaho ng asawa ko. Pero nangutang kami para dalhin ko dito yung anak niya, ang anak ni Rafi. So dinala ko siya, yung mga kapatid ko, tsaka yung bayaw ko, kasama namin pumunta ng Channel 4. Nandoon, noong unang pagdating namin doon, wala si Rafi. Yung guard, siguro nakita niya kahawag ni Rafi yung anak ko. Sinabi niya sa amin dumating si Rafi. Tinawag ko siya, dinaanan niya ako. Hindi niya ako nakita kasi nakatalikod ako. Nung tawagin ko yung pangalan niya, Rafael, yung tawag ko sa kanya, Rafael. Lumingon, lumapit sa akin. Sabi ko gusto siyang makilala ng anak niya. Ngumiti siya. Sabi niya sa akin, there's no doubt, sabi niya, na anak ko siya dahil magkamukha kami, sabi niya. So niyayaan niya kami sa kantin sa loob ng Channel 4. Mayroon siyang news noon. Pagkatapos ng news, lumabas siya at pinuntahan kami. Nag-usap kami. Kaharap ko silang dalawa ng anak ko. Alam mo ba, iisa mukha nila, pati mata. Sabi ko sa sarili ko, carbon copy niya. In person, carbon copy niya yung bata. So anyway, every 2 years, so nag-spend siya ng time sa tatay niya. 2 weeks kami rito. Every 2 years, umuwi kami rito, nag-spend time siya sa tatay niya. Hindi namin pinag-uusapan pagbalik niya namin ng US. Hindi ako nagtatanong kung ano na yung pag-aano niya sa tatay niya. Hindi naman siya nagkukwento. Kasi nga, ayaw namin pinag-uusap. Ako, ayaw ko naririnig ang tatay niya. So, nung mag-reach out ang anak ko at 13 years old, every 2 years siguro nangyari yung mga 3 to 4 times every 2 years. So, ang anak ko, 13, let's say, nangyari yun ng additional 8 years. So, ang anak ko, he'll be 22. Nasa college siya. Anong ko, sobrang laki hinihingi niya kay Rafi Tulfo, kaya sabi niya na may mera lang daw po kayo. Pakisagot niya nga po ng konti yun. Yung sinasabi ko, 100 million, no? Ano po ba istorya doon? Okay. Ang istorya niya na ganito. Previously, pinadalan ko si Rafi Tulfo ng 2 letter para hindi na kami umabot ng court. Gusto kong makipag-ayos para ma-solve namin ang unfinished marriage namin. Dahil it's been so many years, pero wala pa ring annulment. Kaya we still kasal kami ng asawa ko dahil si Rafi hindi pa siya nagre-reappearance. Once si Rafi nagre-appearance, ang kasal namin magiging active ulit. Ang kasal ko kay Amerikano mawawalang visa. Yan ang ng presumptive death. Yan ang ng presumptive death. Dahil si Rafi ay buhay. So, in-ignore niya yung 2 sulat ko. So, naghanap ako ng abogado. In-explain ko kay attorney kung ano na yung nagawa kong na si Rafi. Binibigyan niya ako ng
5 million. Yun yung pagkatapos ng kasal pala pinuntahan ko. Rapi, kailan ka nagpakasal? Sabi niya, ay saan ka nagpakasal? Sabi na sa US. Dinivorce mo ako? Sabi niya, oo, dinivorce kita. Nasaan ang papel? Hindi ko bibigay sa iyo kasi binayaran ko ang abogado, hindi ko alam kung anong nangyari sa divorce paper. Tapos, sa Annabelle Restaurant yun binigyan kami ng room, privacy para walang makarinig kung ano-ano. Kasama ko yung kapatid kong lalaki at kapatid kong babae. Pagkatapos noon, ang sabi niya sa akin, ang sabi ko sa kanya, Rapi, sabi kong ganun sa kanya, may dala akong mga papieles dito, ipapakita ko sa'yo na kasal ka pala kay Jocelyn. At that time, nakakuha na ako ng marriage certificate para sa kasal nila ni Rafi. Ngayon, sabi niya, wala siyang pakialam, ayaw niyang makita. Pagkatapos sabi ko, alam mo ba, sabi ko, that you still married to me? Sabi ko, according to Philippine law. Sabi niya, wala daw siyang pakialam. Sabi niya sa akin. Sabi ko, kailangan natin ma-resolve ang ating marriage. Sabi ko ganun sa kanya. Tapos sabi niya ganun sa akin, I will give you, sabi niya sa akin, 5 million pesos and yung half salary every month for the next 5 years. Sabi ko, 5 million. Sabi ko, akala mo, tama na yung 5 million. Sabi ko gano'n sa kanya. Tapos sabi niya sa akin, yun lang ang may bibigay ko sa iyo. You take it, sabi niya sa akin. Sabi ko, nag-iisip ako. Ayaw ko ng gulo, pero sabi niya, mayroon kang pipirmahan papeles. Sabi ko, anong papeles? That I have to give up my rights and yung anak namin sa kanya. So, pagkarinig ko ron, sabi ko, sino kaya ang sirang ulong parent? Sabi ko, na i-give up ang karapatan ng bata sa iyo. Dahil ang anak ko, sabi ko, is legitimate child. Hindi ko kailanman i-give up ang karapatan ng anak ko sa iyo, sabi ko. Dahil siya ang may karapatan as a legitimate child. Apo. So, tinangkihan ko yung alok niya, totoo to. Umuwi ako rito, for the next 2 nights, tumawag sa akin. Ang sabi niya sa akin, Julie, tanggapin mo na yung alok ko. Kasi, yun lang ibibigay ko sa iyo. Sabi ko, ayaw ko. Sabi niya, magpa-file ako ng bigamy. Sabi niya, Julie, walang maniniwala sa iyo. Kaya kung ako sa iyo, tatanggapin mo ang alok ko. Sabi ko, hindi ba bale, sabi ko, I'll take my chances. Sabi niya, eto ang sasabihin ko, sabi niya, kilala ako ng mga tao, hindi ka kilala. Kung walang maniniwala sa iyo pag nag-file ka. Yun lang. Tapos binabaan ko siya, hindi ko man tinignan kung natapos niya yung sinasabi niya. Anyway, naghanap ako ng abogado. Sa totoo lang, alam mo kung ilang abogado ang pinuntahan ko bago ang attorney ko ngayon na siya lang ang matapang para lumabang kay Rapi Tulfo. Marami ako pinuntahan. Apo. Sino po ba yung abogado net matapang talaga yan? Matapang siya. Sa totoo lang. Apo, matapang talaga yan eh. Ngayon, sinabi ko sa kanya, nasa demand letter yun, yung 5 million na yun. Kung binasa ni Rapi ang kabuuan ng demand letter nakalagay doon, sa ginawa niya sa amin na psychological, emotional humiliation, ay yun ang presyong nilagay ng abogado ko. He was hoping nilagay yung ganong kalaking alaga para baka makipagkita si Rapi, humarap sa amin. Nakamali kami kasi nga matigas ang ulo. Ayaw niya. So nung ma-file ko yung bigamy, di ba pinahiya niya ako national TV. Dinuro-duro pa niya yung picture naming mag-asawa na yan ang asawa niya, kasal siya sa foreigner, di ba? Sinabi ang pangalan ng asawa ko, ang address namin. Ngayon sinabi niya na bina-blackmail ko siya. Pero ang binigay ko kay Renda ang demand letter, nandoon, nakasaad doon kung ano ang demand namin. Ang pera, yun lang ang tinuro niya, yung pera, yung sa dulo. Pero yung kabuuan ng 2 pages, hindi niya binasa. Kaya mayroong pera na 100 million na nakalagay doon. Ano ang ginawa niya sa anak namin? Mas masasya ka kung anong ginawa niya sa anak namin habang nag-i-spend siya ng panahon sa kanya. Hindi ko nalaman ang lahat ng ito until it's too late na kasi malaki na yung anak ko.
Pero habang yung anak ko, teenager siya, nag-spend time sa tatay niya, alam mo ang ginagawa ni Rafi? Na ginawa niyang alibay ang anak ko, magpapaalam kay Jocelyn. Pagkatapos, mayroon siyang babae na isasama, bibigyan niya ng generous na pang-shopping ang anak ko para siya raw ay hindi maabala sa mga babae niya or sa babae niya na dala. Ba't sabi po niya, hindi siya babaero? Well, meron pa. Maraming lihim si Rafi na alam ko. Dahil marami akong ebidensya laban kay Rafi. Si Rafi ay napakawalang niya at napakasinungaling niya. Gagawin niya ang lahat. Okay, so nalaman ko lahat na ikinasal siya kay Celedonia nung mag-file ako ng bigamy. Doon ko nalaman lahat-lahat kung paano kami niwan ni Rafi. Ewan ko kung familiar ka nung nakapanya siya dahil idol mo siya, kay Jocelyn Pua sa Kawayan Isabela. Ang pamag-segment, February 24, 25, either one of those, 2018. Nakita ko yung segment na yon. Umiyak ako, kala mo. Ipinagyayabang niya doon sa mga sa crowded na yun na nasa harap yung mga kapatid ni Jocelyn. Siya ang tagasalita. Kung paano niya niligawan si Jocelyn. He was 23 years old. He was 23 years old at the time. Ako'y buntis, kasal kami. Ibig niyo po sabihin, yung event na yon, buntis na kayo noon? Kasal na kayo noon? Kasal kami noon. Nung piniligawan niya si Jocelyn. Kasal kami, buntis ako ng 5 buwan. Si Jocelyn... ba't sinasabi niya hindi siya babaero? At syempre, balikan natin ang timeline ng buhay pag-ibig ni Idol Rafi. October 25, 1982, noong ikinasal si Rafael o Rafi Tulfo at si Julieta Licop. At pagkaraan ng 5 buwang pagbubuntis ay nagtago na si Rafi Tulfo at hindi na muling nagpakita pa kay Julieta hanggang sa isilang ang kanilang anak noong March 6, 1984 at pinangalan ng Grandy Tulfo. Kasabay ng pagtatago ni Rafi Tulfo ay ang paglipad niya papuntang Amerika noong March 30, 1985 at doon ay nakapag-asawa sa isang nagngangalang Celedonia Amos sa Washoe County, Nevada. Naghirap ang buhay ni Julieta Licop sa pagkawala ni Rafi Tulfo at mag-isa na nga niyang itinaguyod ang kanilang anak. At pagkatapos ng 9 na taon na umaasa pa rin si Julietang bumalik si Rafi, ay tuluyan na ring bumitaw at nakipagkasundo ng kasal sa isang foreigner na si Joseph Pearson noong October 5, 1992. Siyempre matapos niyang ipa-invalido ang kasal nila ni Rafi Tulfo sa bisa ng presumptive death of husband. Samantala si Rafi Tulfo naman ay bumalik sa Pilipinas at nagpakasal naman kay Jocelyn Pua noong June 24, 1993 at January 20, 1995. Bali 2 beses kasing ikinasal kay Jocelyn Pua. Naghain naman ng kasong bigami o pagpapakasal sa mahigit 1 tao si Julieta Licop laban kay Rafi Tulfo. Dahil kung susumahin ang kasal ni Rafi ay 3 beses. Isa kay Julieta, isa kay Celedonia at 2 beses kay Jocelyn. Madako naman tayo sa mga anak ni Rafi Tulfo. Si Grandy Tulfo na anak niya kay Julieta, Maricel at Ralph Tulfo na anak naman niya kay Jocelyn Pua. At ang panghuli si Ishi Tulfo na anak ni Rafi sa loob ng kasal nila ni Jocelyn Pua. Si Ishi Tulfo ay anak ni Rafi kay Ana Lizelle Tolentino Tarakatak na ipinanganak noong May 8, 2008.